Gabi, ang hangin sa pagitan ninyo ay mas mabigat pa sa mga salitang hindi ninyo masabi. May kutsara't tinidor, ngunit walang ganang kumain. Tanging ang maririnig mo ay ang malakas. Halos nakakabinging pag-ikot ng segundero ng orasan sa dingding. Nandyan siya, isang anino sa iyong tabi. Humihinga, kumikilos. Ngunit alam mo, sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, na ang taong minahal mo ay matagal nang wala. Ito ang simula ng pagguho. Hindi ito isang biglaang pagsabog, kundi isang mabagal na lason. Isang lason na ipinapainom sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang nagkukunwaring inosente. Hindi mo pa ito naiintindihan. Iniisip mo na baka ikaw ang may problema. Baka imahinasyon mo lang ang lahat. Pinagdududahan mo ang sarili mong katinuan. Pero hindi. Ito ay isang diskarte. Isang psikolohikal na laro. Ang mga tanong na ito ay hindi para sa impormasyon. Ang mga ito ay mga sandata. Ito ang psikolohiya ng pagtataksil. Nagsisimula sa tatlong inosenteng tanong. Unang tanong, kailangan ko ng space. Okay lang ba sa'yo? Ito ay parang isang makatwirang hiling. Isang pangangailangan para sa personal na oras. Para sa mga libangan. Para sa sarili. Ngunit ito ang katotohanan. Ang space na hinihingi niya ay hindi para sa sarili. Ito ay isang espasyo na kailanman ay hindi ka kasama. Ito ay isang bulsa sa inyong relasyon. Isang itim na butas kung saan maaari niyang itago ang kanyang oras, ang kanyang atensyon, ang kanyang tunay na damdamin. Kapag pumayag ka, binibigyan mo siya ng pahintulot. Kapag tumanggi ka, ikaw ang nagiging hindi makatwiran. Ikaw ang nagiging controlling. Ito ay hindi isang tanong. Ito ay isang pagsubok sa iyong mga hangganan. Isang paraan upang sukatin kung gaano kadali kang bibitaw. Ikalawang tanong. Isang tanong na mas malalim ang sugat dahil nagpapanggap itong nagmamalasakit. Masaya ka pa ba sa akin? Sa unang dinig, ito ay isang pag-aalala. Isang pagsisiyasat sa kalagayan ng inyong pagsasama. Isang tanda na gusto niyang ayusin kung anuman ang sira, pero hindi. Ito ay projection. Ang sarili niyang kalungkutan at pagkakasala ay ipinapasa niya sa iyo. Naghahanap siya ng dahilan para umalis. Kung sasabihin mong, oh, masaya ako, lalo lang siyang makokonsensya. O gagamitin niya ito laban sa iyo. Kahit masaya ka, ako hindi. Kung sasabihin mong hindi, binigyan mo siya ng perpektong sandata. Kita mo, pareho pala tayong hindi na masaya. Siguro dapat na itong itigil. Ang tanong na ito ay hindi naghahanap ng kasagutan. Naghahanap ito ng kasabwat. Ginagawa niyang mutual ang desisyon na siya lang ang gumawa. At ang panghuli, ang pinakamapanirang tanong sa lahat. Dahil hindi na ito tungkol sa inyo ngayon. Tungkol na ito sa isang kinabukasang wala ka. Anong gagawin mo kung maghiwalay tayo? Isang tanong na hypothetical. Isang pag-usisa na dala ng insecurity, iisipin mo. Isang pagsubok sa iyong katapatan, mali. Ito ay hindi hypothetical. Ito ay isang rehearsal. Inilalagay niya ang ideya sa iyong isipan.
Tinitingnan niya kung paano ito tumatama sa iyo. Sinusukat niya ang magiging pinsala. Guguho ka ba? Magmamakaawa? O tatayo ka at sasabihing kaya ko? Ang sagot mo ang magdidikta ng kanyang susunod na hakbang. Ito ay paghahanda. Emotional siyang humihiwalay at tinitingnan niya kung gaano kakabilis makakasunod. Isang paalam na nakakubli sa isang tanong. At doon, sa gitna ng katahimikan ng inyong hapunan, bigla mong naintindihan. Ang mga tanong ay hindi hiwa-hiwalay na piraso. Ang mga ito ay kadena. Ang hiling para sa space ay ang paggawa ng kulungan. Ang tanong kung masaya ka pa ba ay ang pagbibigay sa iyo ng susi. At ang tanong sa hiwalayan ay ang pagbubukas niya ng pinto para sa sarili niya. Ito ang sandaling tumitigil ka sa paghahanap ng pagmamahal sa kanyang mga salita. At nagsisimula kang makita ang diskarte sa likod ng mga ito. Ang tunay na pagtataksil ay hindi palaging ang akto mismo. Madalas, ito ang psikolohikal na demolisyon na nauuna rito. Ang dahan-dahang pagwasak sa iyong tiwala sa sarili hanggang sa ikaw na mismo ang magbukas ng pinto para sa iyong sariling pighati. Huwag mong baliwalain ang mga bulong ng iyong intuwisyon. Ang mga maliliit na hiwa mula sa mga inosenteng salita ay mas masakit kaysa sa huling saksak.